mapula ang ating lahi? During Spain's colonization, Filipinos were oppressed. The Committee of Reformers, led by Joaquin Pardo de Tavera and Jose Burgos, fought for change. Paparating na ang pagbabago. Siya ang tunay, aking kapatid. Ang pamamahala ng Gobernador La Torre ay tunay ang pagbabagong hatid. Tama ka riyan. Mas liliwanag ang hinaharap ng bawat Pilipino kung magpapatuloy ang mga pagbabagong ito. Ngunit, mapagkakatiwalaan na natin lubos ang bagong Gobernador General? Hindi mo ba nasaksiyan ng mga libridad na ating nakamit simula na siya ang mamuno? Nagkaroon tayo ng dagdag karapatan dahil sa mga ipinatupad niya. Malamang siya ay ating mapagkakatiwalaan. Kaya nga dapat natin siyang suportahan upang siya ay ating mag-ikakabri. Hindi ba, Padre Burgos? Malalaman din natin yan. Hayaan nyo at ako ay aming kakausapin sa aming pagkita bukas. In 1871, Gomburza priests Gomez, Burgos, and Zamora led the movement for Filipino priests to manage parishes instead of Spanish friars. Los frailes quedarán a cargo de las parroquias debido a la violación que ha cometido el Padre Mariano Gomez. Hindi maaari. No, los pueblos se resto al pueblo amada al Padre Gómez. Al pueblo, al Padre Gómez. Las reglas son reglas del Padre Burgos, de orden Sehara, efectiva e inmediato. Buenos días, Padre Tomás. Buenos días, Gobernador. Buenos días, Gobernador General. Por supuesto, una nevera en esta era Estados. Dihecho si Abisino, on cambio. Caninas. El Pilipinas. Fireworks from the Virgin of Loreto feast were mistaken as a signal to start the Cavite Mutiny. Totoo ba? Kailangan na rin nating magbayad ng buwis? Abat oo naman. Tanong mo sa Gobernador General. Hindi lamang yan, obligado rin tayong gawin ang polo servicio. Talaga? Ano bang gusto sa akin ng Gobernador at nais masyado tayo pahirapan? Nakakagalit ito. Sobra-sobra na ang pinapagawa ni Skill. Sargento! May mensahe para sa inyo. Anong nilalaman ito? May pag-aaglas na magaganap na siyang pagsasaniba ng mga militar ng arsenal ng Manila at Cavite. Stop! Yung jet ng pagsisimula nito ay paputok. However, the mutiny failed when help from Manila did not appear. Magsisimula na. The rebellion ended quickly, and the participants were captured and punished severely. ¡Viva la España! ¡La Madrid! ¡Viva la España! The Gomburza priests were falsely accused of supporting the Cavite Mutiny. Padre Burgos!
Ito ay huliin sa salang pamumuno laban sa Espanya sa nangyaring pag-aaklas ng mga kapitenyong militar. Pinagagawa niyo? Anong problema mga kapatid? Anong pinagsasabi niyo? Anong pag-aaklas? Wala kaming alam dyan. They were publicly executed in Bagumbayan or now Luneta on February 17, 1872, despite a lack of solid evidence. Tanggap mo na ba ang ating kinahinangnan, Padre? Ito ang pinano sa atin ng Diyos. Ngunit sa Kanya ako naawa. Wala siyang kaalam-alam. Tunay ang kaakibat ng pagiging Pilipino ang kamalasan. Naniniwala ka sa malas, Padre Burgos? Isipin mo, sa lahat ng mga Pilipinong isinilang sa bayang to, sino sa kanila ang nakatikim ng ni isang katiting ng kaluwalhatian? Mga Pilipinong alila sa kanilang sariling bayan na di man lang maituring na tao ng mga hayop na yan. Hindi ko masasabing mali yan. Ngunit alam ko na ang lahat ng sakit na ating nararanasan sa kasalukuyan ay may kaakibat na kaluwalhatian tungo sa mas malayang bayan. Sakit isipin na nais ng Diyos na tayo ay mamamatay sa garrote. Ang trabaho natin ay ilapit ang mga tao sa Diyos. Tanging ang pagtitiwala sa mga plano niya ay tanging magagawa natin sa ating sitwasyon. Isod ako! What? Wala kang kasalanan, anak. Inosente kami! Balang araw makakamit ng Pilipinas ang kalayaan! Balang araw magdidiriwang ang mga Pilipino mula sa kalayaan na inyong kasakiman! The Cavite Mutiny of 1872 and the execution of Gomburza opened the eyes of many Filipinos. These events sparked the growth of nationalism, which was established in 1892 to fight for independence. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, isang lihim na samahan na itinatag upang labanan ang pamumuno ng Espanya at ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Mga kapatid! Araw-araw na lang ganito! Tila sinasakal tayo ng hangin na dapat ay nagbibigay buhay sa atin. Di ba't panahon na para tayo kumilos? Ang lupa ng ating mga ninuno, ang kinabukasan ng ating mga anak, lahat yan ay pinagkakait sa atin. Andres! Andres!
Narito na ang balita mula kay Valenzuela, ang ating tauhan na nagkakaisa. Sa paniniwalang hindi na natin pwedeng patagalin to. Sa bawat araw na lumilipas ay isang araw na wala ang ating karapatan. Kailangan na natin magdesisyon. Mga anak, huwag niyong kalimutan na ang tagumpay ay hindi bunga ng tapang, kundi malasakit at pagkakaisa. Katulong na ako sa maraming sugatang kawal at nakita ko ang sakripisyo at hirap ng bawat isa. Ngunit naniniwala ako na ang labanang ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. Sa isang kubo sa gilid ng bukirin, nagtitipon ang mga lider ng kilusan kasama ang mga sundalong Pilipino. May alingaw-ngaw ng mga sundalong Kastila sa malayo. Mga kasama, ang muti na sa Cavite ay hindi lang tungkol sa labanang ito. Ito ang pagsiklab ng ating pag-asa. Kapag nagtagumpay tayo dito, hindi na tayo matatakot sa sinumang Kastila. Ito ang unang hakbang tungo sa kalayaan! Tungo sa kalayaan! Biglang dumating ang sundalong Kastila. Pinangunahan ni Izquierdo, natigil ang usapan at nagkaroon ng tensyon. Fieles, por quien de España se les envía un aviso. Cualquier intento de rebelión será aplastado antes de que comience. Sigan así, y les juro que ninguno de ustedes sobrevivirá. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hanggang kailan tayo kikilos? Mga kapatid, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Natuklasan na ng mga Kastila ang ating lihim na samahan. Kung magpapaliban tayo, huli na ang lahat. Supremo, masyado pang maaga. Wala pa tayong sapat na armas para sa laban. Kailan pa tayo kikilos? Kapag ubus na ang ating lahi, naalala niyo ba ang nangyari kay Gomez Burgos at Zamora? Dugo nila ang tumukaw sa ating diwa. Pero ngayon, gusto niyo pa maghintay? Kung ganun, Supremo, anong plano natin? Simulan natin sa pagwasak ng ating mga sedula. Ito ang simbolo ng ating pagkalitin. Mula ngayon, ipakita natin na handa na tayong lumaban. Ngunit Supremo, hindi ito maaari. Hindi maaari. Mga kasama hindi natin pwedeng kulit na ang sedula basta-basta. Supremo. Mga kapatid! Ito na ang ating pagkakataon. Ang mga sedula na hawak ninyo, yan ang tanda ng ating pagkaalipin sa mga dayuhan. Kung tunay na handa na kayo sa revolusyon ito, punitin niyo ang mga yan! Punitin ang sedula nyo! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Kung ang bayang ito'y masasapanganib at siya ay dapat na ipagtangkilik ang anak, asawa, magulang, kapatid, isang tawag niya ay tataliktang pilit. Di gaano kaya ang paghihinagpis ng pusong Tagalog sa puring na lait at alingkalooban na lalong tahimik ang di pupukawin sa panghihimagsik. Ang araw ng mga tunay na anak ng bayan! Walang mahalagang hindi inahandog ng may pusong mahal sa bayang nagkuko. Dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Sa kanya'y utang ang unang pagtanggol ng simoy ng hangin nagbigay lunas sa inis na puso na sisinghap-singhap sa balong malalim ng siphayo't hirap. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan. Ang lahat ng lalong sa gunitay mahal, mula sa masayang gasong kasunggulan hanggang sa kataway mapasalibingan. Namulat ako sa katotohanan na ang ating inang bayan ay inaalipin na ng husto ng mga Espanyol. Kaya nagdesisyon ako na gumawa ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Wala na akong magagawa. Takpin na ang Supremo. Dinakip si Andres Bonifacio at siya ay pinatay. Dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Andres Bonifacio.
Jose, mahal ko. Bakit tila ang lalim ng iyong iniisip? Josepine, nais niyang baliktarin lahat ng aking paninindigan. Kaakibat ng retraksyong ito ay ang aking pagtataksil sa bayan. Ngunit, paano naman ang iyong buhay? Hindi ba mahalaga rin ito? Ang buhay ko'y walang halaga. Kung ang bayan ay mananatiling alipin, ang tanong ko, may saysay pa ba ang sakripisyo? Jose, anak, ang simbahan ay palaging bukas para sa pagbibigay ng kapatawaran. Sa isang lagda, may babalik ang iyong kalayaan at kaluluwa sa Diyos. Padre, wala na bang ibang paraan? Hindi ba't naglingkod siya ng may dangal at pagmamahal sa kapwa? Ito lamang ang paraan, Josepine. Jose, isang lagda lang at magbabago ang lahat. Kung sulat man ako, hindi ito para sa aking kalayaan, kundi para sa aking konsensya. Kung ito lamang ang paraan upang mabawasan ang paghihirap ng aking pamilya, marahil ito ang nararapat. Ngunit hindi dito magtatapos ang laban. Sa bawat Pilipino, ang kalayaan ay hindi mabubura ng kahit anong tinta. Jose, natatakot ako para sa'yo. Josepine, huwag kang matakot. Ang buhay ay pansamantala. Ngunit ang alaala ng katotohanan ay manatili magpakailanman. Minamahal kong bayan, ang aking buhay alay ko para sa inyong kalayaan. Diyos na ang bahala sa akin. Ang bawat tinta na aking iginuhit ay nagbibigay daan sa kalayaan at bukas ng mata sa ating kababayan. At ang tintang magsusulat ng aking pangalan sa papel na ito kapalit ng kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay ay maaaring magbigay kaguluhan at kalituhan. Ang aking huling-hiling, ang bayan ay magkaisa at magtagumpay. Ganun yung ano, Nagtagumpay tayo dito. Hindi na tayo matatakot sa sinumang Kastila. Ito ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Tungo sa kalayaan. Para sa tapay! Andres, narito na ang balita mula kay Valenzuela. Ang ating tauhan ay nagkakaisa sa paniniwalang hindi na ito mauulit pa. Hindi mauulit po? Sila su! Wala lang! Uy, mamaya ka naman baluhod. Namin ka pang baluhod. Mamaya ka lang magluluhod. Ah, mamaya pa. Okay. Mga anak, hoy, pambidyo din na. Kailan ba tayo kikilos? Kapag ubos na ang ating lahi? Nasaan niyo ba ang nangyari kay Burgos? Frailes quedarán a cargo de las parroquias debido a la violación que ha cometido el padre Mariano. Unang meron. Yes, I know. Hindi ako yun, Abon.
para sa Hi inyo. po. Diyos na ang Ano bahala yan? sa amin. Diyan na yung ano. Diyan na yung... Minamahal kong bayan, ang aking buhay at alay ko para sa inyong kalayaan. Diyos na ang bahala sa inyo para sa aking bayan. Bakit para sa bayan? Bakit hindi para sa akin, Jose? Sargento, may mensahe para sa iyo. Ano ang nilalaman ito? May pag-aaklas na magaganap na siyang pagsasaniba ng mga militar ng arsenal ng Manila at Cavite. At magiging gubyat ng nito ay... Piyong! 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 Ah, bobo ginagawa!